Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Pasdasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming nasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at linggo ng Banal na Awa. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkaparal na ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bayot kaisa ng Espiritu Santo, naway sa manilahan. At sa kayo rin. Dalang labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangking maniwala sa Damas, sa napabalita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, napalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Panginoong Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga pamilyang Diyos, pagawarin tayo sa aming mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos ang kaitaasan. Ama namin makapangyarihan sa pagdiriwang namin dito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo. Pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo, ang magandang loob mo sa amin, ay lalo mo pang pag-ibayuli upang maalis sa loob na mabuti ng lahat ng kadalisayang dulot ng binyag. Ang Spiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasalamat. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng mga apostol, si Kristong muling nabuhay ay patuloy na gumagawa ng mga kahangahangang bagay upang patatagin ang kanyang sambayanan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Maraming kababalagang ginawa ang mga apostol, napawang nasaksihan ng mga tao, nagtitipon-ipon sa Porteko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahasga makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puri-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babae na nanalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang may mga sakit at inilagay sa mga papak at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilanman lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao bumuhat sa mga bayang kanlunod ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sa pilit na nilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong takwil ng tayong ng tirahang bahal, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong pagmamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw niya ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunin hangad. Ang pumarito sa ngalan ng poon ay pagpapalaki. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Inilalarawan ni Juan ang kanyang pangitain ukol kay Kristong muling nabuhay. Si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan, kaya lagi siyang sumasa atin, maging sa panahon ng paghihirap at pagsubok. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamikis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
iyo ang Panginoon. At sunayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon-tipon. Nakapilit ang mga pinto sa bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang pagawaran ninyo sa kanyang mga kasalanan ay tinatawad naman. Ang hindi niya patawarin ay hindi nga tinatatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang pambali sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at agad dito na ipapasa ang aking kamay sa kanyang taliliran. Pakalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sa kasabi ni Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Marami pang kababalag ang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natakala sa aklat na ito. Ang mga nagdala dito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Start ko. Sa pagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Sabi, batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid. Magandang hapon. Sabi mo sa kanya, may awa ang Diyos. Amen. Pagbukan natin ang Panginoon. Ang minamahal kong kapatid, ngayon po ay ika-2 linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At tuwing ika-2 linggo ng pagkabuhay ng Panginoon ay pinagdiriwang po natin ng Divine Mercy Sunday. Ang awa ng Diyos, ang banal na awa ng Diyos. At tayo po mga Pilipino, meron tayong espesyal na pamimigtuho o tipusol sa Divine Mercy. Di ba? Bakit? Dahil tayo ay pinalaki ng ABS-CBN. Di ba? Every 3 o'clock, tayo ay nagdadasal, merong magandang boses, dumadaw pa Jesus. Di ba? Magdadasal tayo ng Divine Mercy. Nung bata ako, kapag nag-play na yung sa channel 2, bawal pag-ilos, no? Kapag-alita ka ng nanay mo. Meron tayong devotion sa Divine Mercy. At naniniwala tayo mga Pilipino, palagi natin sinasabi, kapag meron tayong problema na pinagdadaanan, meron tayong mga pagsubok sa ating buhay, ano sinasabi natin? May awa ang Diyos. No? Naniniwala tayo na may awa ang Diyos, na lahat ay may solusyon dahil kasama natin ng Diyos. Kesa ang dulo ng prayer ng Divine Mercy, sinasabi natin, Jesus, King of Mercy, we trust in you.
pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa dakilang awa ng Panginoon. At sa ating pong mabuting balita, narinig po natin yung kwento po ng dakilang awa ng Diyos. No? Napakaganda po ng kwento. Yung mga alagad daw ay nagkatipon-tipon sa isang silid. Pagkatapos na si Jesus ay mapako sa krus, at siya ay namatay. At sila ay natatakot sa mga Hudyo. Bakit? Baka sila ang sunod na targetin. Na sila ay sunod na pagpapatayin. At baka sila ay nahihiya dun sa mga kapwa nila Hudyo dahil sila yung mga leader. Hindi mo ba? Marami sila ay natatakot. Kaya anong ginawa nila? Sila ay nagtago sa isang silid. Sila ay nagkatipon-tipon, ngunit ang pintuan ay nakapinig. Ayun ay tanda ng kanilang pagkatakot. Di ba tayo sa ating buhay? Marami tayong kinakatakutan. Tanongin mo kagabi mo, saan ka nagtatakot? Diba? Takot sa asawa na. O iba, takot sa taan. Sa Giray Mobilis, kainit, di ba? Bukas sa may yung aircon mo, magkatingin mo 5,000. Pero marami tayong kinakatakutan. Sana tayo, di ba? Tao tayo, marami tayong mga kahinaan. Takot tayo na maging mahina. Takot tayo sa mga hindi natin hawak yung ating kalusugan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo malakas. Yung ating buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kung hanggang bukas, meron ba tayong patutustos? Diba? Takot tayo minsan na maiwanan na, di ba? Si mga kabataan nga ay FOMO. Ano yung FOMO? Fear of missing out. Diba? Natakot kayo na mawala sa sirkulasyon. Diba? Na hindi na maging relevant. Parang tayong kinakatakutan. At yung takot na yun, minsan sinashut out natin yung ating sarili. No? Sa ibang mga tao, dahil sa takot natin. Hindi na tayo lumalabas sa ating comfort zones dahil sa ating mga takot. Ngunit napakaganda ng kwento. Sinabi ni Jesus na hindi sinabi ni Jesus na huwag kayo makakot, labas kayo dyan. Ano ginawa ni Jesus? Pumasok siya dun sa silid na kandado. Pumasok siya dun sa kinakatakutan, dun sa pagkatakot ng mga alagad. Kaya sinasabi niya sa atin, na bagamat yung mga alagad ay nakasala sa Kanya, sino ba yung isang alagad na nanatili sa pana ng krus? Si John. Si John the Beloved, si John the Evangelist. Siya lang nag-iisa. Pero the rest ay nagawa, natakot. Iniwan si Jesus. Kung baka si Jesus, dali niya sabihin, natatakbo ko sa inyo. Iniwanan niyo ako nung ako'y naghihirap. Pero ang ginawa ni Jesus, pumasok siya sa kanilang present, sa kanilang piling. Kaya parang sinasabi ni Jesus, pinapatawad ko na kayo. Narito ako, wali na buhay. At anong sinabi niya? Sumain niyo ang kapayapaan. Dahil ang dulot sa atin ng divine mercy, walang iba kundi kapayapaan. Kapanatagan ng ating puso na tayo ay natitiwala na walang hindi mapangyayari sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag tayo pala ay nagtiwala sa Panginoon, kapayapaan, kapanatagan ang maidudulot sa atin ito. Kaya pag sinabi natin na tayo ay nagtitiwala sa mahabaging awa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi yung absence ng problema. Nandiyan pa rin yung problema. Kaya nga siguro, pinakita niyo yung sugat niya. Bakit? Dahil kahit sa pagkabuhay ni Jesus, naroon pa rin yung tanda ng pagkasugat. Hindi nawala yung sugat ni Jesus. Hindi ko ba? Pinakita niya yung sugat. Ano sabi niya kay Tomas? Ipasok mo yung mga kamay sa aking tagiliran, sa aking sugat.
Si Jesus na muling nabuhay, sugatan pa rin. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi niya tinatanggal ang ating mga paghihirap, ngunit ang pangako niya sa atin, sasamahan niya tayo sa ating mga paghihirap, sa ating mga sugat. At ang dulot nito ay kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang dulot sa atin ng divine mercy. Mahirap ang tiwala, mas lalo kung tayo ay puno ng panganib at takot sa mga bagay na hindi natin kontrolado sa ating buhay. Diba? Mahirap kayo magtiwala kung bukas puputulan ka na ng kuryente. Diba? Tiwala, kakasakit ka, diba? Pero ito ang dulot po sa atin ng divine mercy. Na siya ay palagi nating kasama, magtiwala lamang tayo sa Kanya. At ang ibibigay niya sa atin ay kapayapaan, kapanatagan ng ating buhay. Kaya sa dulo ng ating buhay, isasabi lang natin, Jesus, King of Mercy, we trust in you. Amen. Ngayon po, dadasalin po natin sabay-sabay ang pagtatalaga ng ating mga sarili sa mabathalang awa ng Diyos. Ito po ang ating panalangin ng tayo. Magsikayo po tayo na. Sabay-sabay natin dasalin. Kabanal-banalang maway Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging mawain tulad ng Ama ang misyong pinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalaga ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong mawaling pagkalinga. Pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapasan ng ginawa laban sa iyong kabanhalang awa at sa kasuklang-suklang na pagdilibak sa kadalina at nainira. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na may pamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, na sa oras ng pagsubok ay hindi kami mawala ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kami kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at alwalhatiin ang iyong awa magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Pahingin natin pananampalataya, sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya galang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbabuhay ng muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagsilpo tayo para sa pag-aalay. Upang paghahain namin ay kaligtayan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin awa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin naglikha, tungkuyan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y inyagay ay makapakinabang sa ligaya walang katapusan. Sa mga magitan ni Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga ang Panginoon. At sa ngayon, Taas ang Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa mga magitan niya sa Kristo na aming Panginoon, sa paghahain ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay na anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahayan. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kanyang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel, ang siyaw na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon nilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ginawangan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago pa na hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at alis sa kakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama. Ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Milo Hubert, naming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Pope Francis na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya ay binyagan, siya ay nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang oras. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ang Immaculada Conception ng Pasig San Jose, kanyang mabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Andres at lahat ng mga banal, St. Benedict, St. Vicente, at namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kaya pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa pag-asay mo ang mula, ang kaharian ng mangyarihan. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo, aming kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Praise you, Lord. Oh
kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayaan sa kanyang piling. Panginoon, ikaw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. At ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres
O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, katapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Banggitin po ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piling ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umira sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang katalastas. Tayo po ay magkakaroon ng second collection sa linggong ito. Ang pondo po na malilikom ay para sa operations ng PPCRV ng ating parokya sa darating na eleksyon. Sa May 1, Thursday, ay magsisimula na po ang Flores de Mayo. Iniimbitahan po ang lahat, lalo na ang mga kabataan, na mag-alay ng bulaklak para kay Maria sa buong buwan ng Mayo. Ito po ay gaganapin tuwing alas 4 ng hapon sa ating simbahan. Ang PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ay nangangailangan pa rin po ng mga volunteers para sa nalalapit na halalan. Ito po ay bukas para sa lahat ng servers at parishioners edad 15 pataas. Sa mga interesado, lumapit lamang po sa ating mga usherettes o GUM sa likod pagkatapos o bago magsimula ang misa o makipag-ugnayan sa ating parish office. Maraming salamat po at tumayo na po ang lahat. Kung minamahal po kapatid, susunod ko lang mo yung announcement, no? Tayo po ay nangangailangan po ng mga maraming volunteers sa PPCRD. Ano ba yung PPCRD? PPCRD po ay organisasyon po ng simbahan, particularly ng mga parishes. Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ito po ay non-partisan group na mga halaga at magbabantay ng mga boto sa darating na eleksyon. So, kung meron po mga partido na nagbabantay ng mga balota, ang PPCRD po ay neutral, walang pinipilit. Kaya po ito yung nagkakatiwalaan po ng Comelec, no? Talagang ina-appreciate yung presence ng PPCRD dahil neutral po tayo. Kaya po tayo po ngayon sa ating simbahan, parokya, meron po tayong 4 na voting precincts na babantayan. Ang Western Bicutan High School, ang God Andres High School at Elementary School at ito po sa Montessori, sa Abubayan, sa Bacol. So, ayan. So, kailangan po natin ng mga maraming volunteers. Kaya po sa may mga nais pong mag-volunteer po sa PPCRD, ito po yung magandang karanasan, no? Kung ang mga parties ay nagbibigay ng bayad, tayo po ay tawang dahil ito po ay para sa bayan. Pero sa mga gusto pong mag-sign up para po sa ating PPCRD, pakipag-ugnayan na lang po sa mga na lang ako at sila po ang magbibigay ng listahan ng pangalan sa ating pong simbahan. Huwag po ang mag-alala, hindi po namin kayo gugutumin.
Ay, yung binigay pong second collection, para po sa top silog niya. Kaya, malayan pong salamat. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ngayon po ay linggo ng banal na awa ng Diyos. At tayo po ay magtiwala sa Kanya at sa pamamagitan ng pagtitiwala na yun, gagantihan niya tayo ng kapayapaan ng ating puso. Amen? Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. pagko sa ating pagdiriwang, bumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon muli na buhay ay mahalin at paglingkuran. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magandang hapon sa atin. Sorry, sir.